Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Jim. At ito na nga post ni Ethan R. Layson, turning the page May to June. At mukhang nag-renew nga ng contract si David Licauco sa Blue Water Days pa. At yan, tawa-tawa nga si David. Ang dami pinurmahan na kontrata. Yan na nga, napaka-cute pa din. At yun. At next, kaka-upload lang ni David Licauco kanina sa FB. So, may caption lang siya na hehe sa FB. Let's watch this. Okay, Hershey, look, come here, here. Okay, Hershey, you see this? No. Hershey, you see this? Oh, this. Okay, I have a magic for you. Right now, it is right here, and then, look, Hershey, no. I count, wait, you still can't eat it, okay? Still have to show you magic, okay? Here, see this? I will count to 3. 1, 2, no, wait. I'll count, wait. 1. Grabe, puro si English si David ngayon na konyong-konyo. At hindi cooperative si Hershey sa kanya. Gusto nang kainin, grabe. Ang cute, nagpa-bebe. At talaga yung big baby boy natin. Wait. Oh, Hershey, look. It's here. I count to 3. Sit. 1, 2, 3. Ay, ulit. 1, 2, 3. Look, Hershey. Look. It's here na. From here. Oh, okay. Now eat it. Hershey, eat. No, Hershey, eat. Eat. Hershey, eat. Okay, good job. That's my magic. Pag English si David, para pa baby magsalita, no? Ang layo kay Fidel. At tweet nga ni Lavender, nagiging baby boy talaga siya pag love niya yung nasa harap niya. Uy. At ito nga si David Licauco sa OWA office sa Hong Kong. At ito yung story ni Genre. 7 must-watch Filipino historical series and films to stream now. Galing sa Tatler at kasama ang Maria Clara at Ibarra 2022 at Pulang Araw 2024. At next naman, story nga ni Barbie Fortesa in support of her BFF, Miss Bianca Umali. Let's watch this. Jamming Network's Prime Jam, Bianca Umali. Ay na nga yung paglabas ng The Pretty Miss Bianca Umali. Pero masyado siya naging tan ngayon, no? Mas gusto ko sana kung medyo tisay-tisay ng konti si Bianca. Kasi maganda siya nung tisay siya. Pero yung tan, parang hindi... Maganda pa rin naman siya. Kaya lang mas gusto ko pa rin yung tisay-tisay kaysa yung tan siya, no? Ayan, o diba? Ay, wow, may the moves. Parang ano... Pwede ng pang-action star talaga si Bianca Umali. Kaya nga pagka nagkaroon ng, kung sakali mo mabili ng GMA yung Darna, I would suggest na mag-apply si Bianca nga. Pwede siyang candidate for Darna nga. Kasi napaka sexy, tapos yun, maganda, bagay na bagay. Ayun na nga, ang galing na nga ni Bianca Umali na gamitin yung tungkod na yon. At kung may kung makuha ng GMA7 yung Darna, I would like Bianca Umali to be one of the candidates for Darna, 'di ba? Bagay na bagay. Magpaputi lang siya siguro, mas bagay niya yung tisay siya. Now guys, with regards to the post of Direk Zig Dulay kahapon, sabi ng mga friends ko, imposible naman daw na mag-throwback picture si Direk Zig ng 2023 picture. So, kahapon daw talaga to. So dahil Bicol, baka pinuntahan niya yung lola niya. Pero meron naman siyang video ngayon with Hershey. So maaring bumalik na siya sa Manila, guys. Na meron na nga tayong chismis as requested by many. So ito nga ay itatago natin sa pangalang S at D. So ito na nga yung chismis. So after nga lumabas
nung nagja-jogging si S tsaka si D dun sa province na nag-shoot sila ng movie nila, di ba nagkaroon na ng bashing. Tapos after that nga, nung pinakita na yung trailer nung movie, actually lalong nabas si S tsaka si D dahil dun sa patong scene nga at tsaka yung sa bikini scene, yung two-piece bikini. Kasi ipopromote nga naman nila na na not a love story yung movie, pero may ganong scene. So nagtaka nga daw yung yung iba. Parang I'm not sure akang kwento, parang pati si yung producer na politician sa province ay medyo nagtaka din kung bakit kasama nga do sa trailer yung patong scene at saka yung yung beach scene. Kasi pinopromote nga nila na walang love story tapos biglang ganun yung trailer, di ba? Grabe. So yun nga, hanggang sa sumagot na si merong nambash kay S sa Twitter, si Trulalu. Tapos sinagot niya nga, eto pala ang hindi natin alam. Nung sinagot niya pala yun, ay nag-iiyak pala si S. Oo daw, nag-iyak-iyak daw siya kasi nabash siya ng todo. Tapos daw, parang sinumbong niya raw sa taas. Tapos sinabihan naman daw siya. Parang hindi naman kay D yung yung mga nega comments. Parang sa'yo naman lahat, sabi daw ganun sa kanya. Grabe. Tapos may nag-comment pa nga daw. So sabi daw sa kanya, bakit daw siya affected dun sa dun sa tweet sa kanya? Bakit daw siya iyak kung hindi naman totoo? Ganun daw. Kaya ang ginawa nga ng management ay pinaghiwalay nga yung promotion ni D at saka ni S. So 'di ba yung yung mall show hindi nga kasama si S, 'di ba? Tapos yung sa premiere night. Hindi namin alam kung sinadya nila na magkasabay yung shoot ni S ng movie niya doon sa Japan, doon sa premiere night. Para lang hindi sila magsama, para may dahilan si S para hindi sumama doon sa premiere night. I'm not sure, no. Yung mga chismis. Siyempre, hindi naman tayo yung nakausap, no. So, pero ganun nga daw. Parang sinadya nga daw. Tapos, ang chismis pa, di ba sinabi nga ni S, nung nagpa-black screening siya na kasama niya kapatid niya. So, sinabi niya na kahit wala man dito si D, sabi niya ganun. Samantalang hindi na naman pala in-invite si D. Grabe. Bakit tumanggit niya pa doon? Hindi niya naman pala in-invite, no? Di ba? Grabe talaga siya. Ewan ko ba dyan? And the rest is history na, guys. So, yun yung nangyari doon. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!